Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po muna ay manalangin, mga minamahal. Taas natin ating makamay. Opo, dakilat na pagpala, mga banal, Diyos na makapangyarihan sa aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banal sa pagagalit sa kanan sa kahay. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawain at tapos at higit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat sa pangunang panalangin po ng aming ginagawa Pastor and Time Prophet, beloved Honorable Evangelist Wilder Almeida. Kami po ay nagpakumaba lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi malapay noon. Ikaw po maglagay makatagad dapat because ikaw po aking naasahan mo sa pangunawa, kaisipan ng bawat pakinig at patuloy mo kami sa Espiritu sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan, cast out, be bound into hell, and be there forever. In the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po ay nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Wilder Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at alaala ng ating beloved Honorable San Pastor, our beloved Mama Dear. Nagpaabot din po ako ng paggalang pagbati mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers live. Ating tatalakayin, pamagatan po nating end time events. End time events, mga kaganap sa pagtatapos ng panahon. End-time events, mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The Gospel according to Matthew, verse 22. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Verse 36. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Verse 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 24, talatang 22 at 36 at 39. Beloved Brother Hill, verse 42, Matthew chapter 24, verse 42, 42, 36 and 29. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo araw paririto ang inyong Panginoon. 36. Dito po sa 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. 29. Tatapot karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Amen. Amen. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal salita. Palakpakan muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po muna ay sabay na pumalakpak sa ating mahal na Panginoon at ang lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Jesucristo. End time events o mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Kamakailan lamang mga minamahal, nangyari ang lindol sa dako ng Taiwan
at maraming napahamak. At nung isang araw lamang sa dako ng New York, mga minamahal, New Jersey, hindi po ako magkamali. At ngayon, ang PBOX, mga minamahal, ay may nagsasabing may darating na 8.2. At ang kaganapang ito, ang mga lindol, mga kalamidad na darating, mga minamahal, ay dati na nakasulat sa banal na kasulatan. At ito ay ating napakinggan, napangaral na ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At sinasabi, mga minamahal, sa ating nabasa, ito'y sinasabing mga ganapan sa pagtatapos ng panahon. Ayot sa gusto natin, mga minamahal, ay mayroon. Sa ating sarili, ang kaganapan ay tayo'y mangarap. Hindi yan masama, mga minamahal. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, na nagaganap ang mga bagay na ito, huminto tayo sa ating paghinga, o huminto sa paggawa, o huminto sa pagsusumika. Hindi yun ang ibig sabihin, mga minamahal. Ang ibig sabihin sa sinasabing end-time events ay update natin ang ating sarili, ano ang magaganap. Para kung ano man ang ating gagawin, mga minamahal, gagawin natin ito ayon lamang sa ating pangailangan at mananatili pa rin tayo sa kamay at presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga patuto ating napapakinggan, kagaya kanina, mga minamahal, nakaka-bless yung patuto ng ating beloved sister from Samar, mga minamahal. Pero meron siyang nasasabi na siya ay tumalikod, yung kanyang beloved papa ay tumalikod at nakabalik sa mahal na Panginoon. Yung side na yon, mga minamahal, ang nakukuha, mga minamahal, ng mga nakikinig ay yung pagtalikod, mga minamahal. Hindi nila nakukuha yung risk kapag ikaw ay tumalikod. Naintindihan yung ibig ko sabihin? Yung pagtalikod na nakabalik, yung side na yun ang kanilang nakukuha, yung kanilang nauunawaan. Kaya ngayon, mga minamahal, ang mangyayari, tatalikod muna ako. Yun nga, halos isang pamilya ang tumalikod, nakakabalik sa mahal na Panginoon. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Dapat, kung ikaw ay magtrabaho ng iyong kaligtasan, ipagtrabaho mo lang ang sarili mong kaligtasan. At kung titingin ka sa puwing, mga minamahal, huwag mong titignan ang puwing ng iyong kapwa, tignan mo ang sariling puwing ng iyong mga mata. Nang ibig sabihin, huwag mong tignan ang kaganapan nangyayari sa kapwa mo, gayahin mo at sa paggaya mo yung naganap na panunumbalik nila at natanggap na pagpapala ay hindi mo matanggap. Bakit? Dahil nga may sinasabing end-time events o mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Sabi ng ating nabasa sa 42, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paparito ang Panginoon. Ang sabi ng verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Sa madaling salita, mga minamahal, yung second coming ng mahal na Panginoong Hesus, ng ating pinakamamahal na Jesucristo, walang nakakaalam nito. Hindi mo masasabi, mga minamahal, na ikaw ay maglelo muna, kagaya ng iyong napakinggan, at sakaling dumating ang pagkakataon, and that is another chance for you, na ikaw ay makabalik at mabigyan ng another chance. Hindi natin pwedeng sabihin. Dahil ang sabi, walang nakakaalam. Ang ibig sabihin, anytime now, ngayon pa lamang, maging sa oras na ito, ay maaaring bumalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanong, ano ang katuparan ng iyong pangarap, mga minamahal? Ano ang katuparan ng iyong pangarap kung ngayon na dumating ang ating mahal na Panginoon? Kaya ang sabi ng verse 29, datapwat karakadakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan. Sa madaling salita, mayroong kapighatian. Ayaw mo sa gusto, ay mayroong kapighatian. Ang tanong, mga minamahal, nandiyan ka ba? Kailan ka ba sa kapighatian yan? Paano kung inabutan ka sa kalagayang ikaw ay nag-lay low? Aasa lamang sa another chance, mga minamahal, na tatanggapin mo mula sa mahal na Panginoon. Gayong sinasabi, karakadaka, mga minamahal, pagkatapos ng kapighatian, ang araw, ang buwan ay nagdilim. Next day. Bukas, mga minamahal, total eclipse. Paano kung yung sinasabing
eclipse, ay ito na palang sinasabing karakadakang kapighatian na pagdilim ng buwan at ng araw. Sasabihin, sa Mexico lang naman yan. Tayo may sabi niyan. Hindi natin alam kung ano ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, Diyos lamang ang nakakaalam ng dakilang araw na yan. Ituloy natin ang basa, ang sabi, karakadaka pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan, ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at malalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ang ibig sabihin, pag inunawa natin ito, ang isang pusikit na kadiliman, walang liwanag ang buwan, walang liwanag ang araw, maging ang bituin sa langit ay babagsak, maging ang makapangyarihan ay babagsak, ang ibig sabihin, wala ng buhay pang maayos sa daigdig na ito. Anong? Nasaan ka pagdating ng araw na yan? Ikaw ba handa na? Yung bang pangarap natin na binibigyan natin ng katuparan, na isama na ba natin sa ating pangarap, mahal na Panginoon, pangarap ko lang ito. Kung pangarap, Panginoon, sabi mo, hindi kang babalik na upang malahin na ang pinakakong buwan. Narinig niyo ba yung sinabi ko? Naintindihan natin? Mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Una, ang sinasabing, the day after tomorrow. This is one of the event at the end time. Sinasabing, the day after tomorrow, ang araw pagkatapos ng bukas. Kindly po, basahin natin. The book of Proverbs, chapter 27, verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what he may bring forth. The book of the Gospel of St. Luke, chapter 21, verse 22. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 25. And there are signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. 26. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth. For the powers of heaven shall be shaken. Verse 28. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. God bless you po. God bless you po. Kawikaan Kapitulo 27, versikulo. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Dito po naman sa Lucas Kapitulo 21, ang tanatay 22. Sapagkat ito ang mga araw ng pagiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Dito po sa 25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan, at ang bituin at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa at matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daloy. Magsisipaglupay-pay ang mga tao dahil sa takot at hindi maghihintay dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat nangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Dito po sa 28. Darapat kung ang magpasimulang mga bagay nito ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak para makas out ang gawa ng kaaway. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. The day after tomorrow, ang ibig sabihin, ang araw pagkatapos ng bukas. Ano ang araw pagkatapos ng bukas, mga minamahal? Meron ba tayong aasahan sa araw pagkatapos ng bukas? Pagkatapos ng araw na ito, mga minamahal, darating ang na araw, meron ba tayong aasahan sa susunod pang araw? Sabi ng ating nabasa, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano
ang ilalabas ng ibang araw. Hindi pala natin alam kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ang sabi, huwag mo yang ipaghahambog. Ang ibig sabihin, huwag mong aasahan. Huwag mong ipagmamalaki. Huwag mong sasabihin sa araw ng bukas, may katuparan ng pangarap mo. Huwag mong sasabihin sa araw ng bukas, ito ang gagawin mo. Huwag mong sasabihin sa araw ng bukas, ang pagtatagumpay ay para sa iyo. Dahil banal na kasulatan na nagsasabi, mga minamahal, ang araw pagkatapos ng bukas ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sa Lucas na ating nabasa, 21 ang talata ay 22, ang sabi, sapagkat ito ang mga araw ng paghiganti upang maganap ang araw o ang lahat ng mga bagay na nasusulat. So ang araw, pagkatapos ng bukas, ang sinasabi, the day of vengeance, araw ng paghihiganti, ang sabi, upang magkaroon ng katuparan ang mga nasusulat. Kaya bago pa magkaroon ng katuparan ng pangarap mo, magkakaroon din ng katuparan ang nasusulat. Ang tanong, sino ang unang magaganap? O ano ang unang? Ang pangarap mo ba? O ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kung ang pangarap mo ang nagkaroon ng kaganapan, and that is not a vengeance, that is not the day of vengeance, sabihin natin, nasa iyo ang pagkakataon. Pero kung nasa iyo ang pagkakataon, at sa pagkakataon mo, iniwan mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo dahil ikaw ay nakapokus sa iyong pangarap, pagkatapos ng araw, meron na namang bukas, at pagkatapos ng bukas, ay may kinabukasan, and maybe that is the day of vengeance. Kung dumating na ang araw ng paghihiganti, ang meron ka, pakikinabangan mo ba? Ang katuparan ng pangarap mo, pakikinabangan mo ba? Anong sabi ng ating nabasa? Verse 25, ang sabi, magkakaroon ng mga tanda sa arawan at sa mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa dagat at sa mga daluyong. Magkakaroon pala ng mga minamahal. Sa pandemic nga lang na ating naranasan, sa COVID pa lang, maraming pangarap lang bumagsak, mga minamahal. Dito lang, yung iba, hindi na sila updated. Pero ang totoo niya, kahit ang mararangal na tao, nawala sa sarili nila sa panahon ng pandemic na yan. Na kung tutusin na sa kanila ang lahat ng bagay, bakit pagdating ng pandemic, nawala sila sa sarili? Isang kilalang taong mayaman sa Pilipinas na ito, dahil dyan, namatayan ng anak, mga minamahal. Sa ibang bansa, marami tayong kababayang binawian ng buhay. Iba't ibang lahing binawian ng buhay, mga minamahal. Ang talbit malila yung kanilang pangarap. Nakatulong ba sa kanila yung sinasabing pangarap pagdating ng tinatawag ng araw ng paghihiganti? Sabi ng ating nabasa, darating ang kasalatan at dadaluyong mga kapighatian. Sabi ng verse 26, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng salibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ayun ang kaganapang sinasabi, panglulupaypay. Wala ng lakas, wala ng Diyos na mayroong pag-ibig, wala ng Diyos na magpapabay ng iyong pangailangan, wala ng Diyos na magliligtas sa iyo sa pagkapahamak, sapagkat ang kinabukasan sa araw ng bukas ay araw ng paghiganti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung hindi pa yan ang wakas ng daigdig, maaring paghihiganti ng Diyos sa araw-araw na ginagawa mong kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, araw-araw tayong patatawarin ng Diyos. Tama yan, pero darating din ang araw, wala ng araw sa kinabukasan, natatanggapin natin ang kapatawarang at pag-ibig na nilalaan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ang sabi ng 28, natapat magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito. Sitingin kayo sa langit at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat kapit na ang pagkatubos sa inyo. Palakpakan natin ang ating na Panginoon. Hindi tayo magtataas ng ating award. Hindi tayo magtataas ng ating achievement.
Hindi tayo magtataas kung ano ang ating natanggap. May bagong bahay, kotse, pera ba tayo, naparangalan ba tayo, hindi natin yan maitataas. Sabi ng ating nabasa, pagdating ng araw na yan, ang itaas mo lang ang iyong ulo, tumingin ka sa langit, malapit na ang iyong kaligtasan. Ipagkakaloob ng ating Panginoon na ang pagigati ng Diyos ay hindi para sa iyo. Yan ay para sa mga taong tumalikod at ayaw maglingkod sa at Panginoon. Ang sinasabing end time events ay magkakaroon ng kaganapan na ang sinasabing ang araw pagkatapos ng bukas ay magiging pagkapahat at hindi pagkaligtas sa kanila. Pero ikaw na nagpapatuloy at naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sinasabing the day after tomorrow ay kaligtasan para sa iyo. Ang simple mong gagawin, itaas ang iyong mata sa langit at makikita mo ang pagliligtas na gagawin ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos niyan, may sinasabing from a distance. Ang ibig sabihin, mula sa malayo. Ano ang meron mula sa malayo? Basahin po natin, kindly. The book of Psalm chapter 14 verse 2. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Verse 1. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The book of Psalm chapter 91 from verse 4 to verse 16. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. God bless you po. Ito sa mga awit, kabanatang 14, 2, balik sa 1. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak na mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakunawa na hinahanap ang Diyos. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila ay nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagati. Ito po sa awit 91, 14-16. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at paralangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, sabay-sabay na palakpak ng may pasasalaman. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord ng may kagalakan. Time events, ang unay sinasabi the day after tomorrow and then after isang sinasabing from a distance. Na ang ibig sabihin mula sa malayo. Ang meron mula sa malayo. Ang sabi ng verse 2 na ating nabasa sa Psalms chapter 14, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakauna na hinahanap ng Diyos. Ito pala yung sinasabing from a distance. Mula sa mga layo, tinutunghan o tinitignan ng Diyos, mga minamahal, ang mga tao upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Pero ano ang nakita ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng verse 14, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na magawa, walang gumawa ng mabuti. Yun ang nakita mula sa malayo ng ating mahal na Panginoon sa mga mangmang na hindi inunawa na mayroong Diyos. Sila ay hindi gumawa ng mabuti at sila ay gumawa ng masama. At meron din naman nakita ang mahal na Panginoon mula sa malayo. Sabi ng ating nabasa sa Psalms 91, verse 14, ang sabi ng verse 15, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya.
merong nakita mula sa malayo ang ating mahal na Panginoon, mga taong humalap sa Kanya at naglagak ng pag-ibig sa Kanya. Ang sabi ng first phrase na ating nabasa, ito ay nakita ng ating mahal na Panginoon. Kung paano nakita ang mangmang na sasabing walang Diyos at hindi gumawa ng mabuti, bagkus kasuklang-suklam, meron ding nakita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, sila ay humanap sa Diyos, naglagak ng pag-ibig sa Diyos. Ang sabi, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Ang taong ito na nakita ng Diyos mula sa malayo ay may kaligtasan para sa mahal na Panginoon. Dahil nalaman niya kung ano ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin mga ating kalagayan, mga minamahal, kung mula sa malayo ay nakatingin ang ating mahal na Panginoon, kung merong mga taong ayaw sa Diyos, pinagpala tayo. Bakit? Nahanap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napakinggan natin ang mga pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon na isang pangangaral puno ng kapangyarihan na ipinakilala na dapat nating paglingkuran at nakilala natin ang totoong Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pinila tayo. Nandito tayo ngayon sa katotohanan ito. Nataglay natin ang 100% na tinatawag kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Ang sabi ng verse 16, ano ang meron? Mga minamahal, nakita ng Diyos na naglagak ng pag-ibig sa Kanya. Ang sabi, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa Kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at paparangalan siya. Aking bubuo siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa Kanya ang liligtas. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung kabilang tayo rito, at maganap ang sinasabing mga minamahal, wala kang pangamba. Natutulog ka man, o gising ka man, naglalakad ka man, ano man ang ginagawa mo, kasama mo sa pangarap mo ang ating mahal na Panginoon. Naglaga ka ng pag-ibig sa Diyos, yan ang nakita sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi ka kasama dyan. Sabi ng ating labasa, ang meron ka ay tawag sa Panginoon, ang Panginoon ay sasagot sa iyo, ang meron ka ay kaligtasan, at ang sabi, bubusigin ka sa mahabang buhay at ipakikita sa iyo ng Diyos, araw-araw ang kanyang pagliligtas. Itong sinasabing from a distance. Malayo man ang ating Diyos, maging masama ka o mabuti, hindi ka makatatago sa ating mahal na Panginoon. Nakikita ng ating ano ang ginagawa mo, maging ikaw ay masama o mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos nito, nakita na tayo ng ating mahal na Panginoon, another end time event ang sinasabing the longest day. The longest day, ang ibig sabihin, ang pinakamahabang araw. Anong ibig sabihin nito? Kindly po. The book of Luke chapter 16 from verse 19 and the following. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in heaven he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed,
so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. God bless you po. Ako na po magbasa sa Tagalog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak. Lahat magsabi, praise the Lord. Ako na po sa Tagalog para hindi masayang oras na. Ito yung sinasabing the longest day. Bakit sinabing the longest day? One of the end time events. Isa ito sa sinasabing mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Sabi ng verse 19 na ating nabasa, may taong mayaman, ang sabi siya'y nagdadamit ng kulay ube, araw-araw ay kumakain ng sagana. Bakit? Ang sabi, dahil siya ay mayaman. Sabi ng verse 20, kalakip nito isang pulube, ang sabi, ang pangalay Lazaro, lipos ng sugat, inilalagay sa kanyang pintuan. So dalawang tao, kaiba ang kanilang katayuan. Isang mayaman at isang pulube, mga minamahal. Ang sabi ng verse 22, mangyari namatay ang pulube at siya'y dinala sa anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Sabi ng ating nabasa, ang dalawang taong magkaibang kalagayan, isang mayaman at isang mahirap, dumating ang panahon, sila'y parehong namatay. Ang sabi, ang si Lazarong mahirap na pulubing may karamdaman, matapos mamatay, karakadara, sila'y inilibing pati ang mayaman. Subalit si Lazaro ay dumilat sa piling ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Saan naman dumilat ang mayaman, mga minamahal? Ang sabi rito sa verse 23, at sa Hades na sa mga pagdurusa ay itining niya ang kanyang mga mata at natanaw niya sa malayo. Si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Si Lazaro ay namatay sa piling ni Abraham. Ibig sabihin ng Diyos, ang mayaman ay namatay. Nasaan siya? Ng pagdurusa. Ang sabi, mula roon sa kalayuan, ay nakita niya si Abraham at si Lazaro ay nasa shipping o sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, katabi ng Panginoon. Ituloy natin ang basa. At sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ano kalagayan ngayon ng mayaman matapos magpakamayan na walang Diyos na pinaglilingkuran? Ang pangarap niya yumaman, maging sagana ang buhay, kumain ng masarap na pagkain, nakamtan niya. Mahal. Pero pagkatapos ng buhay sa lupa, baka iba naman. Yung kalagayan, ang sabi mga minamahal, siya ay nasa lugar ng pagdurusa. At doon sa malayo, sa lugar ng pagdurusa, ang usap kay Amang Abraham na sinasabing, isugo si Lazaro at itubog lamang ang daliri sa tubig at ilagay sa kanyang labi, ang sabi ng mayaman, sapagkat siya ay naghihirap sa alab na ayaon. Ibig sabihin, hindi maganda ang kanyang kalagayan, siya ay nasa paghihirap. Anong sagot ni Amang Abraham? Verse 25, datapwat sinabi ni Abraham, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon, inaalo siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Ipinaliwanag ni Amang Abraham, mga minamahal, bakit siya nasa kahirapan? At bakit si Lazaro ay nasa lugar ng tinatawag na kagalakan? Ang sabi, dahil dyan sa lupa, tumanggap ka ng mabubuting bagay. Ang ibig sabihin sa mabubuting bagay, mabuti sa kanya yon, hindi niya inisip na may mas mabuti ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Samantalang si Lazaro, mga minamahal, si Lazaro, isang pulube, napakahirap, may karamdaman pa. Ang sabi, meron siyang sugat, walang kagalingan. Pero kahit kailan, hindi siya nagtampo sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya gumawa ng masama, hindi siya nagnakaw. Hindi niya ninakawan ng mayaman, mga minamahal, kung ano ang biyaya ng Diyos, yun ang kanyang tinatanggap. Pag ang mayaman ay nagtapon ng ngumo, tila-tilang pagkain, yun ang kakainin ni Lazaro, wala siyang reklamo, mga minamahal. Samantalang tayo, nang tayo tinawag ng Diyos, lahat ng Diyos natanggap natin. Natanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan, natanggap natin ang kagalingan ng ating karamdaman, ang aking ketong ay gumaling na walang balikan.
ang inyong karamdaman ay gumaling, ang ating pusong puno ng kaguluhan ay nagkaroon ng kapayapaan, ang ating mga problema nagkaroon ng kalutasan, naranasan natin tayo'y nanalangin, dinilig tayo ng ating mahal na Panginoon, naranasan natin sa disgrasya, pinag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon, naranasan natin ang ating mga kaaway ay naging kaaway ng Panginoon. Ikumpara kay Lazaro, walang bagay na tanggap si Lazaro mula sa ating mahal na Panginoon. At walang mababasa na si Lazaro ay humingi ng anuman sa Panginoon. Yung pangarap ni Lazaro, matatapos ang lahat ng hirap sa lupa, pipikit ang kanyang mata at muling didilat sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang simpleng pangarap ay nagkaroon ng katuparan at ang mayaman din naman ay nangarap na sasagana ang kanyang buhay sa kanyang pangarap. Walang Diyos na kasama, natanggap niya rin ang kanyang pangarap. Pagpikit ng kanyang mata, wala siya sa piling ng Diyos na may kagalakan, nandun siya sa lugar ng pagdurusa, and that is the longest day. Yan ang sinasabing pinakamahabang araw. Bakit? Yan na kasi ang kanilang lugar. Yan na ang kanilang tinatawag na permanent dwelling place. Diyan na sila titira forever and ever. Ang mayaman sa lugar ng pagdurusa for the longest day, sa mahabang panahon, hanggang sa hatulan, si Lazaro sa piling ng Diyos hanggang ibigay ng Diyos ang award para kay Lazaro, sinasabing the longest day. Kaya isipin natin yan, mga minamahal. Saan mo gustong gugulin ang mahabang araw mo, mga minamahal? Saan mo gustong gugulin? Babaliwalain mo ba ang ibinigay na provision sa iyo ng Panginoon? Samantalang si Lazaro, bakit isinulat sa banal na kasulatan? Isang taong walang natanggap na mabuting bagay sa mahal na Panginoon. Pero may pangarap siyang isang araw makakapiling niya ang ating mahal na Panginoon. Tayo natanggap natin ang lahat ng ating hiningi sa mahal na Panginoon. Meron pa tayong pangarap. Pagkatapos ng pagpapalang ito, isang araw, ang the longest day ay para sa atin, hindi sa lugar ng pagdurusa, sa lugar, sa piling ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At pagkatapos ng lahat ng ito, the end time events, ang pinakahuli ay sinasabing better country. Ang ibig sabihin, isang mabuting lupain. Ito ang ating sinasabing tunay na tahanan. Last verse, kindly po, maghanda ating magpakit, mga manugtog. The book of Hebrews chapter 11 verse 16. But now they desire a better country, that is an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain na sa makatuwid baga ang sa langit. Kaya hindi sila kinahihiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating malapenoon. Last verse na yan. Yung ating lakas na may galak na palakpak, pasasalamat sa mahal na Panginoon. Sa mga sinasabing end-time events, ang nasa atin ay better country. Ito ang ating inheritance natin mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Better country, ang sabi, ito daw ang ating nasain. Ang sabi, ngunit ngayon, ay nagnanasa sila ng isang lalong magaling na lupain. Ano yung magaling na lupain? Sinasabing better country. Sabi, sa makatuwid bagay, ang sa langit. Oh, ito yung sinasabi, better country. Isang magaling na lupain. Mga minamahal, one of the end time events, nasa magaling na lupain ka na. Pagdilat ng mata mo, nasa mabuting lupain ka na. Nasa langit ka na. Ang sabi rin, sa langit, hindi sila ikahiya ng Diyos, tatawaging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda sila ng isang bayan. Yung palang langit, isang inihanda sa tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa sinasabing end-time events, dalawang bagay lang ang patutunguhan ng tao. Saan ka tutungo? Ano yung tatanggapin? Ang sinasabing paghihiganti ng Diyos at ikaw ay dadako doon sa sinasabing the longest day, yan ang iyong lugar forever and ever,
o ikaw ay nasa better country, ang tanggapin mo ay inihandang bagong bayan, isang mabuting lupain na hinanda ng Diyos para sa iyo. Kayo na po ang sasagot niyan pag uwi niyo sa bahay. At kayo rin ang makasasagot sa sarili niyo pag humarap kayo sa salamin. Kausapin niyo ang sarili niyo. Kausapin niyo. Sabihin niyo, kung kayo brother o sister, kausapin niyo, sabihin niyo, meron palang sinasabing end time events. The day after tomorrow. Ang sinasabing ang araw pagkatapos ng bukas. Yung kayang pangarap ko, sa araw pagkatapos ng bukas, kasama kaya ang mahal na Panginoon? At pagkatapos ito, may sinasabing from a distance. Mula sa malayo, ako ba'y natanaw ng Diyos na naglalagak ng pag-ibig sa Kanya? At sinasabing the longest day, saan ko guguli ng pinakamahaba kong araw? Doon ba sa lugar ng pagdurusa o sa langit sa sinasabing better country na inihanda ng ating mahal na Panginoong Kristo? Kausapin niyo yung sarili niyo, kayo rin ang sasagot. Lahat tayo'y tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng dala niyong baguhan, dali niyo sila sa harapan. Ayaw